Hello guys! Hello. This is for Taurus. Okay, Taurus, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat, Taurus. So, this is general reading. So, titingnan natin, Taurus, kung anong mensahe, gabay, energy para sa inyong lahat. So, second half ng January 2026, Taurus. So, I hope na makaresonate ka dito. Okay, Taurus. Sa linggong ito, 2 linggo siya. Medyo may mga tao sa paligid mo, it's either your family, your relationship, or someone na posibleng siya yung nagiging toxic sa buhay mo. Like, halimbawa, may tao sa paligid mo, ang nakikita ko relationship ito. Maybe you have an issue with your family, with your parents, with your siblings, or with someone na blood-related sa'yo. And yung partner mo is either live-in partner, boyfriend, girlfriend, asawa, tinitrigger ka nila. They are parang devil sila na, anong tawag dito, na tinitrigger nila yung emotion mo para magalit ka sa pamilya mo or sa kung saan paman or kanino paman. Sinasabi ng barahan na if there was a past, okay, na hindi maganda na nangyari sa buhay mo with someone else, especially family or friends, sinasabi ng barahan na sa last 2 weeks na to ng January, you need to let go. You need to move on. Kasi tapos na siya eh. 'Di ba? Bakit uulit-ulitin mo pa? Kailangan mong maka-move on, kailangan mong bigyan ng sarili mo ng time na makapag-recharge, makapag-replenish, makapag-reset. So, yung first third week siya, kailangan mo mag-reset eh. Okay? Ibig sabihin, kahit sino pa yan, asawa mo yan, or boyfriend, girlfriend, make sure na huwag kang masyadong maniniwala na pwede mong i-abandon na yung family mo is because of that relationship. Kasi parang nakikita ko sa'yo dito, diba? That person, ang taong yan na parang siya yung minamanipulate ka. There's someone na minamanipulate ka. There's someone na parang hawak ka sa leeg na kumbaga ginagawa kang armas laban sa group ng tao or sa parents mo or sa siblings mo para magkagulo. So if I were you, sinasabi ng barahan na toxic yan eh. So, you need to decide kung talagang yan na ba yung asawa mo for life or yan na ba yung boyfriend, girlfriend mo for life. Kasi, if hindi yan related sa'yo by blood, walang rason para makisama ka dyan. Trust the universe. So, sinasabi ng barahan sa'yo dito na may mga questions ka, mayroon kang mga hinahanap na clarity sa buhay mo. And this 2 weeks na to, sinasabi sa'yo na kailangan mo magtiwala sa intuition mo, sa universe, and magtiwala ka sa mga kung ano yung nakikita mo sa ngayon. Kasi if you're in a relationship, tapos wala ka naman na voice sa relationship mo, na parang feeling mo sinasakal ka, tapos wala pa nga kayong kasal, wala pa nga commitment, boyfriend, girlfriend, or live-in pa lang, talagang hindi magiging maganda yung life mo with that person. So, plus, 'di ba? May mga balita sa television, may mga nakikita tayong mga balita na may mga anak na inaabandona yung parents because of girlfriend, because of boyfriend, because of asawa. So, sa reading mo na to, nakikita ko, maybe may mga pagkukulang sa'yo, yung magulang mo sa past, na pilit na binabalik ng asawa mo, na parang, 'di ba, tinitrigger yung emotion mo, which is kailangan mo nang mag-move on. Kasi panahon pa yun ng kopong-kopong eh. 'Di ba? So, yun. So, parang yan, Taurus, common sense. Kung sino yung mga tao na nagiging parang dahilan para maging toxic yung emotion mo, kailangan mong layuan yung mga taong yan. Alright. Okay, first card natin sa second deck is Page of Air. Second is Seven of Earth. Next is Nine of Air. Okay, next is Release. Diba? So, this is a confirmation. Kino-confirm ng barahan na yan na sinasabi ng barahan na bakit ka mananatiling
nasasaktan sa isang sitwasyon na nangyari na, you need to move on, you need to let go, you need to have, parang anong tawag dito, you need to have energy, or you need to, parang simulan yung pagbabago. Okay, release, tapusin na kung ano yung mga negative na nangyari sa past, wag nang ibalik pa siya. Kasi parang sugat lang yun eh. 'Di ba yung sugat mo, wala nang scar kasi gumaling na. Tapos bigla mong gaganunin yung scar kasi para magsugat ulit. So parang yun yung energy na to. So you need to stop that negativity. Okay? If you're married or in a relationship sa taong mahilig ibalik yung nakaraan, ako, hiwalayan mo na yan. Kasi hindi nakakabuti talaga sa buhay mo. Tingnan mo to. Etong energy mo na to, kung makikita mo dito, hindi maganda yung energy mo eh. Kasi punong-puno ka ng negativity eh. Nag-aalala ka. Yung parang naglalakad ka sa yellow, sa snow. Na anytime pwede kang lulunin ng snow. 'Di ba? Parang ganon. So, eto din, napapaligiran ka ng negativity. May mga times sa linggong ito, 2 linggo na hindi ka makatulog. So, nakikita ko sa'yo dito na may hinihintay ka. Maybe you're waiting for a financial help, or maybe you're waiting for a lump sum of money, but nakikita ko sa'yo dito, unless or as long as you are with this someone na sobrang toxic sa buhay mo, talagang parang malas siya sa buhay mo, pwede siyang maging rason para bumagsak ka, okay? Or pwede siyang maging rason para magkasira-sira ang relationship mo with your family, with your friends, or someone. So, if you're married or in a relationship, alam mo yan, ikaw lang yung nakakaalam kung ano yung sitwasyon mo sa ngayon. Alright, so let's check the last message. Okay. King of Earth, this is your energy, Taurus. Water sign. So, nakikita ko sa'yo dito na you're aiming for success na pwedeng matagal mo nang pinaplano. But, yun, tingnan mo. Sa 2 linggong ito, sinasabi ng baraha sa'yo na, yun, if may mga relationship kayo na parang hindi na nakakatuwa, you need to move on. You need to remove yourself, release yourself. You need to parang detach yourself from that. Kasi etong sinasabi ng 5 of Air na to na lalo kung boyfriend, girlfriend ka pa lang, tapos yung pakiramdam mo, sinasakal ka na para kang aso, yung relationship na yan ay wala yung patutunguhan. And if you can see, sinasabi ng barahan na napaka kalmado mo. You're understanding, you're compassionate, you're trustworthy. And bilang isang Taurus, ang mga Taurus talaga, they are destined na magtagumpay sa buhay. Financial. But the problem is, isa sa mga dahilan sa mga Taurus, Libra, ganon, in Sagittarius, sila yung mga zodiac signs na talagang nakatadhana silang umasenso. Pero once na sila ay pumasok sa isang business, sa isang negosyo, or sa isang company, sa trabaho, or sa relationship na malas, talagang mamalasin sila. So, kaya nga sinasabi ng Baraser dito na you need to analyze, okay? Page of Air. Huwag kang magbulag-bulagan, Taurus, okay? Huwag kang magbulag-bulagan. Kung alam mo na yung relationship mo, yung trabaho mo ay hindi na maganda para sa sistema mo, sa utak mo, kailangan mo nang magdesisyon. Okay? Kung makikita mo dito, napaka-loving mo, napaka-generous mo, ang problema lang is you are connected sa isang tao na sobrang greedy. Okay, na hindi siya papayag na hindi kanya gawing sunod-sunuran. So you need to be careful and you need to analyze your situation. Okay? Thank you guys. Bye.